Lumipas ang ilang panahon pagkatapos noon, at ang pamilya Granville ay magkasamang naupo para sa almusal. Sandali na pinuri ni Granville si Zeneve para sa trabahong ginagawa niya kamakailan, pagkatapos ay ibinaling ang usapan sa mga minahan at tinanong kung ano ang kalagayan ng mga bagay-bagay. Sinabi ni Zeneve na ang mga minahan ay nanatiling hindi nagalaw ng matagal kaya't ang mga halimaw ay pumasok at ginawa silang tahanan. At hindi lang doon nagtatapos. Ang mga minahan na konektado sa mga kalapit na nayon na nagsilbing mga refinery ng Mithril ay sinakop din ng mga orc at goblin. Ang kanyang pinakamahusay na tansya ay ang muling pagpapatakbo kahit ang pinakamalapit na minahan ay aabutin ng humigit kumulang 3 taon. Alam ni Granville na hindi ito magiging madali. Gayunpaman, nilinaw niya kay Zeneve na gusto niyang matapos ito sa lalong madaling panahon. Naupo si Allen sa mesa at tahimik na may napansin. Tila naiinip na si Granville tungkol dito, na hindi naman talaga siya katulad nito. Pagkatapos ay inilipat ni Granville ang kanyang atensyon at tinanong kung ano ang ginagawa ni Viscount Cornell sa lahat ng ito. Sinabi sa kanya ni Zeneve na tila sinubukan ng Viscount na ituloy ang mga operasyon sa pagmimina kahit na naroon pa ang puting dragon. Nabalitaan na ang bawat minero na ipinadala niya ay sinalubong ng galit ng dragon at nasunog hanggang sa maging abo. Tinanggap iyon ni Granville at sinabihan si Zeneve na kailangan nilang mag-ingat mula rito. Dahil sarado na ang isipan ng Viscount, hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin ng lalaki. Pinoproseso ni Allen ang lahat ng ito at naramdaman niyang nasa isip na niya ang realidad ng sitwasyon. Talagang lilipat ang mga kabalyero sa lugar at lilipulin ang mga halimaw. Tahimik siyang nag-isip. May 2 taon pa siyang natitira bago siya mag-12, at sa puntong iyon ay plano niyang iwanan ang pamilya Granville at simulan ang kanyang buhay bilang isang adventurer. Hanggang sa panahong iyon, balak niyang gugulin ang oras na iyon sa paggawa ng isang bagay na kapakipakinabang at pag-alis ng pinakamaraming halimaw hanggat maaari kapalit ng lahat ng ibinigay sa kanya ng pamilya. Sa sandaling iyon, umilo ang kanyang grimoire. Ipinaalam nito sa kanya na isa sa kanyang mga summon ang nagpabagsak sa isang orc, na nagbigay sa kanya ng 15,000 experience points. Sinulit niya ang nakalipas na 6 na buwan, at ito ang resulta nito. Sa susunod niyang araw ng pahinga, nasa kailaliman ng kagubatan si Allen, itinuturo ang kanyang mga summon at ginagamit ng husto ang kanilang mga kakayahan upang durugan ang isang malaking grupo ng mga goblin sa napakaikling panahon. Nakapagdesisyon na si Allen tungkol sa mga goblin na ito. Hanggat nandito sila, patuloy silang mananakit ng mga tao, kaya lilipulin niya silang lahat ng tuluyan. Ipinadala niya muna ang kanyang Teddy Squadron para ipitin ang mga goblin at pagkatapos ay gamitin ang mga ito para tapusin ang buong grupo. Maya-maya, dumating ang hari ng mga goblin, na halatang sinusubukang takutin ang mga teddy bear. Hindi man lang nag-alala si Allen. Ang kanyang mga oso ay sinanay na humawak ng mga C-rank na halimaw nang hindi natitinag ang kanilang mga hakbang. Hindi ito isang hamon. Sa oras na hamupa ang lahat, nakakuha na siya ng libu-libong experience points mula sa labanan pa lamang. Pinag-isipan niya ito sandali at naisip niyang tama ito dahil mahigit 100 goblin lang ang na-clear niya. Ito ang magiging paraan niya sa mga susunod na panahon. Lilipat siya mula sa isang lungga ng orc patungo sa susunod at patuloy na lilinisin ang mga ito hanggang sa wala nang matira. Pagsapit ng Marso ng bagong taon, oras na para sa pagbisita ni Mihi. Lumabas si Cecil upang salubungin siya at may dagdag na patong ng pananabik dito sa pagkakataong ito. Ito ang taon kung kailan sa wakas ay magtatapos si Mihi, na nangangahulugang mananatili na siyang kasama nila magpakailanman mula ngayon. Pagkatapos ng pagbati, tiningnan ni Mihi si Allen ng malamig at sinabing gusto niya ng tunggalian. Sumang-ayon agad si Allen. May naramdaman siyang hindi pa niya naramdaman bago siya sumali sa isa sa mga ito. Siya ay 10 taong gulang na ngayon, na nangangahulugang ang mga paghihigpit sa kanyang mga estatistika ay ganap nang naalis. Ito ang pinakamalakas na naramdaman niya. Kung mayroon mang pagkakataon para tuluyang talunin si Mihi, ito na iyon. At wala siyang balak na palampasin ito. Bago magsimula ang tunggalian, parehong pinapanood ni na Cecil at Thomas si Mihi at masasabing may kakaiba sa kanya ngayon, kahit hindi man lang nagsasalita, may kakaiba ngayon. Nagsimula na ang tunggalian. Halos doble ang bilis ng paggalaw ni Allen kaysa noong nakaraang taon. Isa itong tunay na pag-unlad at kitang-kita ito. Ngunit nababasa ni Mihi ang bawat pag-atake, at hinaharangan ang bawat isa ng maayos. At nang dumating ang sandali, gumanti siya ng isang matalim na galaw na nagpatalsak sa espada ni Allen mula sa kanyang kamay. Nanalo si Mihi. Tahimik na nakatayo si Allen doon, tunay na nahihirapang intindihin ang nangyari. Matapos ang lahat ng kanyang pagsasanay, matapos ang lahat ng mga kasanayang naipon niya, talo pa rin siya. Iniisip niya kung ang sagot ay nasa kanyang liksi o kung ang isang sword mastery buff ay maaaring magsara ng puwang. Sinabi sa kanya ni Mihi ang lagi niyang sinasabi sa kanya, na siya ay kapansin-pansing mas malakas kaysa noong nakaraang taon, at sa pagkakataong ito ay kinailangan pa niyang magtrabaho ng sapat para pagpawisan. Iniabot ni Allen ang kanyang kamay.
Tiningnan ito ni Mihi, ngunit sa halip na tanggapin ito, lumapit siya upang kausapin ang kanyang ama. Pinanood ni Granville ang kanyang anak na papalapit at sinabi rito kung gaano siya ka-proud sa kung gaano kalayo ang kanyang narating. Lumapit si Cecil kay Allen at sinabi rito na mahusay ang kanyang pagganap doon. Itinuro rin niya na si Mihi ay higit pa sa inaasahan niya, na siyang katotohanan. Pagkatapos ay iminungkahi niya na ngayong nakauwi na si Mihi, dapat samantalahin ni Allen ang pagkakataong kumuha ng wastong mga aralin sa espada mula sa kanya. Sa tingin ni Allen ay isang magandang ideya iyon. Pagkatapos ay bumalik si Mihi sa grupo at sinabi sa kanila na maaaring mahirap marinig ang kanyang ibabahagi. Mayroon siyang maharlikang tungkulin na dapat gampanan, na nangangahulugang hindi siya uuwi anumang oras sa lalong madaling panahon. Parehong tinanong nina Thomas at Cecil kung anong uri ng tungkulin iyon. Sinabi sa kanila ni Mihi na ito ay confidential. Ang tanging masasabi niya ay kailangan niyang umalis bukas. Nakatitig si Cecil sa kanya, hindi makahanap ng sasabihin. Pagkatapos ay lumingon siya upang tumingin sa kanyang mga magulang. Ang pagkakasala na nakasulat sa kanilang mga mukha ay nagsasabi sa kanya ng lahat ng bagay na hindi lamang sinabi sa kanya ng malakas. Lumuhad si Mihi sa harap ni Cecil at nangako rito. Babalik siya sa loob ng 3 taon. At pagbalik niya, magkakaroon sila ng maraming oras sa mundo na magkakasama. Nakatayo roon si Allen at nakikinig at may nagsimulang mag-click sa lugar. Naalala niya ang pakikipagtagpo ni Granville sa Viscount at kung paano mas gusto ng mga maharlikang pamilya ang mga batang walang natatanging talento. Ang maharlikang tungkuling ito kung bakit tinawag si Mihi ay may kaugnayan sa lahat ng iyon. Sa paanuman ay hindi pa alam ni Allen ang buong larawan. Ngunit ang maliit na bagay na kaya niyang buuin ay hindi niya nagustuhan. Dumating ang araw ng pag-alis ni Mihi. Nagpaalam siya sa pamilya isa-isa. Pagkatapos, nang pasakay na siya sa kanyang karwahe, hinila niya si Allen sa tabi at tahimik na hiniling dito na alagaan si Cecil habang wala ito. Pagkatapos ay sumakay siya at umalis ang karwahe. Nakatayo roon si Allen na paulit-ulit na binabalikan ang mga huling segundong iyon sa kanyang isipan. Napansin niyang nanginginig si Mihi nang yumuko siya para kausapin ito. Sinabi niya sa kanyang sarili na marahil ay imahinasyon niya lamang ito. Pagsapit ng Mayo ng sumunod na taon, halos lahat ng lungga ng orc sa nakapalibot na lugar ay narating na ni Allen at nakarating na sa level 35. Isa na lang ang natitira, ang huli at ang pinakamalaki. Maingat niyang ikinoordina ang kanyang mga summon at kumilos laban sa nayo ng mga orc habang ang lahat ay magkakasabay na gumagana. Bigla, isang pares ng mga archer orc ang nagpaputok sa kanya. Kaya agad na inutusan ni Allen ang kanyang mga sundalong tinatawag na Brawn na protektahan siya mula sa paparating na pag-atake. Pagkatapos nito, tinawag niya ang 2 gagamba upang hulihin ang mga orc sa kanilang malagkit na sapot. Matapos talunin ang mga orc, pumasok si Allen sa nayon. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa loob, 200 galit na orc ang nagsimulang sumugod patungo sa kanya. Nang makita ito, naisip niya na ito na ang perpektong pagkakataon upang makakuha ng mas maraming experience points. Agad niyang inutusan ang lahat ng kanyang summon para umatake. Pagkatapos nito, tiningnan ni Allen ang kanyang grimoire. Ang mga experience points ay nagpasigla sa kanya. Ang mga numero ay eksakto kung ano ang inaasahan niya. Ang lahat ay ayon sa plano. Ngunit napansin ni Allen ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang mga orc ay lumalaban ng mas mahirap kaysa sa mga goblin. Pagkatapos, isang bola ng lilang enerhiya ang lumipad diretso sa kanya. Halos hindi niya nailagay si Brawn sa tamang lugar para harangan ito. Tumangala siya para hanapin ang pinanggagalingan at nakita niya hindi lang isa kundi 3 mini-orc kings na nakatitig sa kanya. Napahinto siya dahil hindi ito makatuwiran. Isa lang naman ang dapat. Bago pa siya makapag-adjust, isa pang energy ball ang sumisigaw mula sa likuran at binura ang isang kumpol ng kanyang mga summon sa isang tama lang. Inilabas ni Allen ang kanyang mga steel ball at sinimulang ilunsad ang mga ito sa mga mage orc. Isa sa mga bola ang tumama sa isang orc at agad itong napatay. Ngunit mabilis matuto ang mga orc. Matapos makitang mamatay ang kanilang kasama, nagtago ang iba mula sa mga atake ni Allen at nagsimulang ilunsad ang kanilang mga magic ball mula sa mga nakatagong posisyon. Samantala, isang magic orc ang nagbabala sa kanyang boss tungkol sa kaguluhan sa labas. Pagkatapos nito, nagpadala na ngayon ang mga puwersa ng orc ng mahigit 100 sundalo direkta kay Allen. Tiningnan niya ang sitwasyon at nagpasya na ang pag-upo at pagtatanggol ay hindi na isang opsyon. Kailangan niyang gawing digmaan ito ng mga numero. Ipinatawag niya ang 20,000 niyang teddy bear at sabay-sabay na pinakawalan ang lahat. Dahan-dahan ngunit matatag, nagsimulang gumalaw ang alon pabor kay Allen. Sa sandaling iyon, dumating ang tunay na hari ng orc. Sa isang atake, napatay nito ang isang grupo ng mga summon ni Allen na parang wala lang. Pinanood ito ni Allen at naramdaman ang bigat ng kanyang kinakaharap na damapo sa kanya sa unang pagkakataon. Ganito ang hitsura ng isang B-rank na halimaw. Itinapon ni Allen ang lahat ng mayroon siya sa hari ng orc,
tinawag ang sunod-sunod na nilalang sa pinakamabilis na kaya niya. Pinunit ng hari ng orc ang bawat isa sa mga ito bago pa man matapos ni Allen ang pag-atake. Pagkatapos ay itinuon nito ang atensyon kay Allen at nagpadala ng isang atake diretso sa kanya. Nablock niya ang isa sa tamang oras, ngunit ang lakas nito ay itinulak siya pabalik at natanggal ang isang malaking bahagi ng kanyang HP. Inabot niya ang kanyang mga reserba at mabilis itong pinunan. Alam niyang nasa totoong problema siya. Iniisip pa rin niya kung ano ang susunod na gagawin nang biglang lumitaw si Zenov mula sa kung saan at tinanong kung ayos lang ba siya. Tinitigan siya ni Allen. Hindi dapat dumating ang mga kabalyero hanggang bukas, sa pinakamaaga. Ipinaliwanag ni Zenov na napansin niya ang usok na pumapailan lang mula sa lugar kaya pumunta siya upang mag-imbestiga. Lumingon si Allen sa paligid at nagulat nang mapagtanto na nakita na ni Zenov ang lahat ng kanyang mga summons. Agad niya itong binawi at pinaalis. Hindi nagsalita si Zenov tungkol dito. Kalmado lang siyang naglakad patungo sa Orc King at sinabihan si Lebran na harapin ang mas maliliit na kalaban habang siya ang humahawak nito. Lumapit siya sa hari ng mga orc nang walang anumang nakikitang pag-aalala at sinimulang saluhin ang bawat atakeng ibinabato nito sa kanya, ginagawa ito ng malinis at walang kahirap-hirap kahit na doble ang laki ng nilalang na ito sa kanya. Sabay na gumalaw si Lebran, tumalon sa gitna ng mga magic orc at gumamit ng isang skill para lipulin ang buong grupo nang hindi man lang lumalabas na nahihirapan. Pinagmasdan silang dalawa ni Allen at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Alam niyang makapangyarihan si Zenov, ngunit ito ang nagpaisip sa kanya ng lubusan tungkol kay Lebran. Nagsimula siyang magtaka kung paano niya nagawang matalo sa isang tunggalian kay Krena kung ito ang antas na kanyang ginagamit. Natapos ito ni Zenov ilang sandali pa, pinatay ang hari ng mga orc sa isang malinis na galaw nang hindi kinakailangang umabot ng kahit isang dagdag na skill. Tahimik na namangha si Allen. Nang gabing iyon, nagkampo ang mga kabalyero at umupo si Allen sa tabi ni Zenov para kumain. Sinabi sa kanya ni Zenov na natuklasan niya na may talento si Allen. Hindi mahirap malaman. Natambak ang mga bangkay ng halimaw, at sunod-sunod na nawawala ang mga magic stone. Narinig ito ni Allen at tinanggap na walang saysay na itanggi ito. Inamin niya na oo, may talento siya, pero ayaw niyang ibunyag na isa siyang summoner. Dagdag pa ni Zenov na matagal na rin alam ni Granville, at ito mismo ang nagudyok sa kanya na kunin si Allen bilang opisyal na huntsman para sa sambahayan. Nabulunan si Allen sa kanyang pagkain nang marinig ito. Sinabi sa kanya ni Zenov na itatago niya ang nakita niya ngayon sa kanilang dalawa, ngunit kapalit nito, kailangan sabihin ni Allen sa kanya ang tungkol sa pag-usad ng kanyang mga pangangaso sa halimaw sa hinaharap. Pumayag si Allen ng walang pag-aalinlangan. Kalaunan, habang pinupunasan ni Allen ang likod ni Zenov, nasulyapan niya ang mga peklat na nakapatong dito. Mga lumang sugat na hindi kailanman gumaling ng maayos, kahit na matapos ang lahat ng pag-level up na ginawa ni Zenov sa mga nakaraang taon. Tiningnan sila ni Allen at tahimik na nagtataka kung paano pa rin nakatayo ang lalaki pagkatapos ng lahat ng kinakatawan ng mga peklat na iyon. Pagkalipas ng halos 2 linggo, sa wakas ay nakaisip na si Allen ng tamang paraan. Alam na niya ngayon kung paano eksaktong pabagsakin ang isang buong lungga ng orc nang hindi siya tinatamaan kahit isang beses. At habang pinapanatili ang pinakamababang bilang ng mga natatalo sa kanyang mga summon, nilinis niya ang isa at tiningnan ang kanyang grimoire. Mahigit 335,000 experience points, hinayaan niya ang sarili na maging masaya tungkol doon. Pagkatapos, isang hapon ng Setyembre ng taong iyon, isang pares ng mensahero ang dumating sa estate at inabutan si Granville ng ilang piraso ng papel. Sinabi sa kanya ng lalaki na ito ay diary ni Mihi. Pagkatapos ay binanggit niya na tinupad ng kanyang anak na si Mihi ang kanyang marangal na tungkulin ng may dedikasyon ngunit napatay sa proseso. Nawala ang kahinahunan ni Granville. Hindi ito ang dapat na mangyari. Naniniwala si Granville na ginamit lamang nila si Mihi bilang isang katawan na ihahagi sa isang problema. Alam na alam ng isang pamilyang katulad nila na hindi makakaiwas. Sinabi ng mensahero kay Granville na ipapaalam niya sa hari ang kanyang nararamdaman. Ngunit ayaw iyon ni Granville. Sinabi sa kanila ng mensahero na mayroon pa siyang ibang pupuntahan at umalis. Naupo si Allen dala ang balita at bumalik ang kanyang isip sa araw na umalis si Mihi. Nagsimula siyang magtaka kung alam na ba ni Mihi na hindi na siya babalik. Medyo nasaraan ng loob si Cecil at tinanong ang kanyang ama kung ano ang nangyayari. Hiniling ni Granville sa lahat maliban kay Cecil na umalis. Sasabihin niya sa kanya ang totoo. Sa pasilyo, tahimik nang umiiyak ang mga katulong at mga kawani ng bahay. May tunay na kahulugan si Mihi para sa kanilang lahat. Sa loob ng silid, sinimulang ipaliwanag ni Granville kay Cecil na alam ni Mihi ang kanyang hinaharap. Na para sa isang maharlika na may talento, mayroong isang tungkulin na hindi maaaring tanggihan, anuman ang kapalit nito. Hindi na naghintay si Cecil na marinig ang iba pa. Lubusan siyang napahagulgol at tumakbo palabas ng silid nang umiiyak bago pa man siya matapos. Pinanood siya ni Allen na umalis at hindi pa rin lubos na maintindihan kung anong uri ng sistema ang hihingi ng isang bagay na tulad nito sa mga tao nito.
Ano ang dahilan kung bakit kusang loob na lumakad ang mga maharlikang may talento patungo sa kanilang sariling kamatayan? Nang hapong iyon, magkasamang kumakain sina Allen at Ricky. Pareho pa rin silang nabibigatan sa kalungkutan ng araw na iyon. Pagkatapos ay napansin ng mga katulong na nawawala si Cecil. Walang nakakahanap sa kanya kahit saan, kaya nagsimulang maghanap ang buong mansyon. Mabilis na naglakad si Allen sa loob ng estate at napansin na bukas ang bintana nito. Bumaba siya mula rito at umalis ng mag-isa. Sinabi niya kay Granville na hahanapin niya ito, kaya agad siyang tumakbo at tahimik na nangako sa kanyang sarili. Hahanapin niya ito bago pa man ito gumawa ng isang bagay na hindi na niya mababawi. Diyan natatapos ang episode 10. Mag-like at mag-subscribe para hindi makaligtaan ang susunod. Salamat sa panunood.